ka ng Diyos. No? Hindi ito pabanalan o pagalingan. Okay? Kasi ang bagay na ito, ikaw lang at ang Diyos. Pero tandaan mo, Robilyn, sa bahay mo, ilan kayo nakatira? Apat po. Apat. Ay, grabe, apat. No? So, ibig sabihin, marami nakatingin sa'yo, Robilyn. Amen? Lindon, saan ka nagtatrabaho? O, may trabaho ka ba, James? O wala kayong mga trabaho? Meron po sa Saan law ka office. nagtatrabaho na? Saan? Law office po, license officer. Oh, ilan kayo doon, Lindon? Bali po, 6. 6. Grabe, no? So, ibig sabihin, may mga nakatingin sa'yo. No? Kaya, mahalaga na dinideklara mo na ikaw ay pinili ng Diyos. At pag dinideklara natin yan, pipiliin mong maglingkod sa Diyos. Amen. Pa-heart naman dyan. Amen. Praise God. At least alam ko na buhay kayo. Praise God, James. Good job. Amen. Ulitin ko po yun. Pinili ka ng Diyos. Okay, Jane? Kaya pipiliin mong maglingkod sa Diyos. Amen. Yun dapat yun. Ngayong gabing to, yes. Lord, pinili mo ko. Wow. Praise God. Kaya, ikaw mismo, tutugon ka. Ano ang tugon mo? Pipiliin mong maglingkod sa Diyos. Pag ito ay nagawa natin na piliin ang Diyos, ibig sabihin, i-involve mo actively yung sarili mo, prioritizing God. Nakakalungkot, no? May mga sinasabing pinili sila ng Diyos, and yet, they don't even know how, they're not reading their Bible. But we believe in the Word of God, but we don't have time. Sinasabi natin, pinili tayo ng Diyos. Kaya nga maraming bansot na Kristiyano eh. Tingnan mo yung katabi mo kung bansot. Amen. Diba? Yung hindi na lumaki, pambira. Ang tagal-tagal na dito sa prayer warrior. Tapos konting problema lang, natatangay na kaagad. Sa tingin mo, saan siya nagbibuild ng bahay? Sa buhanginan. Amen? We can read that in Matthew. Pag ikaw ay nag-build ng bahay sa buhanginan, pag dumating ang bagyo, alon, ano mangyayari, Nay Selena? Mabubuwal, Pastor. Mabubuwal. Kaya maraming kapatiran na ang tagal. Iba nga, siya yung nagdala dito eh. Kaya ka napunta sa platform na ito, dinala ka niya eh. Tapos ngayon, mababalitaan mo, nabuwal siya. Kaya mahalaga, hindi patagalan, hindi ngayon ka lang. Ang mahalaga, dinideklara mo na ikaw ay pinili ng Diyos. Pag dineklara mo yan, Jane, lalakaran mo. So, ibig sabihin, pipiliin mong maglingkod sa Diyos. Lalakaran mo. Hindi pwedeng hindi lakaran. At habang naglalakad ka, naklindon sa office, merong, kung pang-anim ka, merong 5 nakatingin sa'yo habang naglalakad ka. Robilyn, sa bahay, may 3 nakakakita sa'yo na naglalakad ka. Kung makikita nila sa pamagitan ng buhay mo, grabe si Robilyn, pinili niyang maglingkod sa Diyos. So, ibig sabihin, pag sinabi mo, anak, na maglilingkod ka sa Diyos, hindi bibig, hindi gawa, kilos. When you say, I will choose to serve God,
It's an action sentence, action word. Serving is an action word. Kaya mga kapatid, bago tayo magpatuloy, let us all pray. Father God, we want to thank you for giving us this wonderful opportunity na magkasama-sama, mapakinggan ang salita mo. Grabe. Ito yung panahon na dapat namin maunawaan na kami ay pinili mo. Anumang gulo, anumang istorbo ng diablo sa pangalan ni Jesus, we command you, huwag kang maistorbo dito dahil ito'y gawain ng Diyos. At ang mga tao na nandito ngayon ay pinili ng Diyos. Kaya salamat sa pagpili mo sa amin, Panginoon. Hindi, ikakatiwala namin sa iyo ang lahat ng bagay sa pangalan ni Jesus. Amen. Say heart, meaning amen. Thank you. Believe, yes. Thank you sa heart. Amen, amen, amen. So, tandaan natin, hindi tayo ang pumili, kundi ang Diyos ang pumili sa atin. So, ikaw ay pinili ng Diyos. Kaya anong tugon mo? Pipiliin mong maglingkod sa Diyos. So, pag ikaw, pinili mong maglingkod sa Diyos, ano man ang ginagalawa mo, okay? I-involve mo sarili mo. Okay? Actively, ha? Actively. Hindi yung wala ka nang gagawin sa buhay mo, ha? Ibig sabihin lang ito, even nandiyan ka sa Saudi, alam mo sa sarili mo na you're doing it for God. Kung magitan yan, you are serving God. Kaya mapapagpala ang mga tao sa iyo. At sa pamagitan yan, makikilala nila ang Diyos sa pamagitan mo. Grabe po. No? Ang paglilingkod sa Kanya po at ang pagbibigay ng buhay ay ito ay buhay na may pananampalataya. Sa kabila ng mga makamundong itong mundong ginagalawan natin. Kaya mahalaga ngayong gabing ito, pinipili mo bang kung sino ang paglilingkuran mo? Pipiliin mo bang paglilingkuran mo? Pipiliin mo ba ang buhay? Diba? At habang ginagawa mo yan, magtitiwala ka sa Diyos. At patuloy mo siyang hahanapin. Alam naman natin ang Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Amen? And all these things. Grabe po. No? Kasi nga, alam mo sa sarili mo, pinili ka ng Diyos. Dahil dyan, Mac Beverly, pipiliin mo namang maglingkod sa Diyos. Grabe po. No? So kung meron tayong mga Biblia, ito yung mga ilang talata lang po, at nais ko kayong magbasa, no? Para meron tayong ayan, may cooperation po tayo. So, buksan po natin sa Joshua 24:15. At sa nais magbasa ay pwedeng magbasa. Sige po, sino po ang nais magbasa? Wala pong nais magbasa. Are you hearing me? Amen guys? po. Okay. Sige po, sinong gusto magbasa? Loud and clear. Joshua 24 po. 24:15. Amen, sabi po dito. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami.
maglilingkod. Amen po. Wow. Pagpalain ng salita ng Diyos. Grabe. Grabe. Praise God. Amen? Itong si Joshua ay nagdesisyon. So, ang paglilingkod sa Diyos ay isang desisyon. Amen? Isang desisyon. At kung titingnan natin yung konteksto nito, okay, ito na yung panahon na natamasan na nila yung mga Israelita. Dahil maraming mga makukulit ang tenga, no? Mga pasaway, merong nanindigan. Dapat ikaw at ako sa panahon ngayon, marunong kang manindigan. Kasi nga, pinili mo na maglingkod sa Diyos. Basta ako, pipiliin ko. Kailan niya sinabi? Kailan niya pipiliin? Bukas? Kailan, mga kapatid? Ngayon, Ngayon. pipiliin ko. Ngayon, it's really a decision. So, the reason bakit tayo ay para bang hindi lumalago. Kasi hindi ka firm sa decision mo. Ibig sabihin, ngayon. Ano to, kumbaga mga kapatid, hindi ito dapat nasasayang. Every day, kada gising mo, ngayon, pinipili kita, Panginoon. Maglilingkuran kita ngayon. Ngayon. Salamat nagising ako. Binigyan mo ko ng panibagong umaga para maglingkod ngayon. Grabe po. Napakalaking bagay na ikaw at ako ay magkaroon ng pagpapasya. Not once and for all, but every day. No? Ngayon, bahala kayo. Sambahin nyo si Baal. Grabe, marami kasing Diyos-Diyosan. Sa panahon ngayon, ano yung mga Diyos-Diyosan natin? James, meron ba kayong idea kung sino yung pwedeng maging Diyos-Diyosan natin? Pera. Di ba? Tingnan pa, pagka inuuna mo yan, Diyos mo na yan. Ano pa? Family po. Pag inuna mo yan, ang mga anak mo, pag minahal mo sila, siya na yung Diyos-Diyosan. Kung ano yung mga bagay na inuuna mo, siya yung Diyos-Diyosan. Hindi bawal magmahal ng family, but trabaho, Beverly, okay? But what we're saying here, hindi natin siya number one. Priority natin siya. Kasi pinili mo maglingkod sa Diyos. Diba? Kaya nga siya bahala sa iyo eh. Kaya nga ito si Joshua, ang lakas ng loob eh. Nakita niya kasi kung paano kumilos ang Diyos, si Yahweh. Grabe. Grabe po ma. Kaya ikaw at ako dapat nararanasan mo ang Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, pinili ka ng Diyos, and yet, you're not experiencing God. Hindi pwedeng ganun. You need to encounter God every day. Kaya nga sabi ni Jesus sa Matthew 28, sasain niyo ako. I will never leave you. Ano pa sabi sa pag? Or forsake you. Diba? Si David nagsasabi. Diba? Kasama ko ang Diyos. Tumaan man ako sa libis ng kamatayan. And even Pablo, nasa loob na ng kulungan. Nararanasan niya pa rin ang Diyos. Kaya nga hindi ito tungkol sa kung ano ang meron kayo. Ito'y tungkol kung sino ka sa harapan ng Diyos. Pwedeng magkunwari ka sa amin. Yeah.
Kaya nga si Lindon, si Nak Lindon, merong anim sila sa office. Makikita nila eh. Sasabihin nila, wow, itong taong to ay totoong anak ng magre-reflect kasi yun. Kaya dito si Joshua, nanindigan. Kasi maraming maraming Israelita. Maraming mga kasamang hindi mga taong hindi nananampalataya o naniniwala kay Yahweh. Pero sa kabila ng maraming taong nakapaligid sa kanya, iba-iba ang paniniwala, pero si Joshua nanindigan. Kaya nga mga kapatid, manindigan tayo. Ano sabi dyan sa Deuteronomy 30:19? Deuteronomy 30:19. Walang magbabasa. Amen. Sige po. Naklindon. Deuteronomy 30:19. Saksi ko ang langit at lupa Amen. na ngayon lahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng masaya. Grabe, no? Piliin ninyo ang buhay. Sa Panginoong Jesus, may buhay. Amen? Amen? I am the way, the truth, and the life. Piliin natin. Pag pinili natin ang buhay, ibig sabihin pinili natin maglingkod sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Mga awit 16:5. Mga awit 16 verse 5. Mga awit 16 verse 5. Amen po, Tay. Yes. Amen po. Sabi, 16:5. Wait lang po, Tay. Awit chapter 16 verse 5. Amen. Sabi po dito, ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko'y iyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Amen po, Tay. Gawin mo memory verse yan, Jane. Grabe, no? Ang kinabukasan ko ay nasa iyong mga kamay. Kasi alam mo, kapatid, pinili ka ng Diyos. O pinili ako ng Diyos. Amen? Amen. Purihin ng Panginoon. Pakibasa nga itong Lucas 9:23. Lucas 9 verse 23. Amen. Lucas 9:23 po. Sa kanilang lahat, ang sino man na isumunod sa akin ay kinakailangan itaksil niya ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Amen po. Kaya mga kapatid, kung talagang sa tingin mo, alam mo na pinili ka ng Diyos, itakwil. Hindi na ikaw dapat ang nabubuhay. Deny yourself. Itong ginagawa natin, hindi na ito tungkol sa iyo, kapatid. Nagpapalakasan na lang tayo dito. Kasi nga, gagamitin ka ng Lord kasi pinili mo maglingkod sa Diyos dahil alam mo, pinili ka ng Diyos. Kaya pipiliin mong maglingkod sa Diyos.
At sa paglilingkod sa Diyos, hindi ito tungkol sa'yo. Ito'y pagpapatuloy lang kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus. Ikaw ngayon ang magtutuloy. So kung may 4 na gospel, ilan ang gospel? We have how 4. many gospel? 4. 4. Alam niyo ba may pang-5? Sino yung pang-5? Naklin. Roblin. Ako po. Ikaw. Ako. Tayo. Tayo. Yes. Ikaw yung pang-5 gospel. Grabe. Kaya nga, mahalaga, no? Maski wala kang hawak na Bible, meron kang mga alam na talata na kinabisado mo. Kaya nga, Nakjing, maganda tong Psalms 16:5. Grabe. Talagang aasa ka lang sa Diyos kasi siya ang pumili sa'yo. Pag ginugulo ka rin sa Satanas, i-recite mo to. Diba? Ito mga verses na binasa natin. Grabe, yung Deuteronomy, di ba? Naklin doon, di ba? Pipiliin ko ang buhay. Grabe. Grabe, no? Tapos itong Luke 9:23, di ba? Deny yourself. Kailan? Daily. Take up his cross daily and follow me. Hindi pag Sunday ka lang susunod kay Jesus. It's a daily task. Ang good news, kasama natin ang Diyos. Kaya nga, di ba, Emmanuel? Anong ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. Amen. Di ba? When Jesus Christ was born, tinawag siyang Emmanuel. Ang Diyos ay sumasa atin. We have 2 verses here, you know. Pwede bang basahin nyo ang John 15:16? John 15:16. Ano po, Tay? Ano po yun, Tay? John 15, verse 16 po. Tama. Amen. Sabi po dito, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Amen po. Makita niyo yung sekreto. No? No, yung sekreto. Kaya yung mayayabang, kala nila, yung tagumpay nila, ako. Di ba? No? But this verse, sinasabi sa atin, you did not choose me, but I chose you. Grabe. Ang Panginoong Hesus ang pumili sa iyo. Ang Panginoong Hesus ang pumili sa atin. Kailan kaya niya pinili ka? Kapatid. Ephesians 1:4, pakibasa. Efeso, Kapitulo 1, versikulo 4. Amen po. Sabi po dito, Epeso palikhain ang sanlibutan ay pinili niya tayo upang nakikipag-isa kayo at upang tayo ay maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen po. Amen. Even as He chose us in Him before the foundation of the world. Sa tiyan ka pa lang ng nanay mo, Psalms. Grabe. Ilubog ka na niya. Alam niya ang bilang ng buhok mo. Kaya ngayong gabing to, kapatid, ideklara natin, ako'y pinili ng Diyos. Amen?
Kaya kung pinili ka ng Diyos, Jane, pipiliin mong maglingkod sa Diyos. Amen. Heart, please. Amen. 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 Number 1, tatlo lang ito. Sabi mo, pinili ko o pipiliin ko maglingkod sa Diyos. Number 1, go. Prove yourself. Go. Diba? Go, it's an action word. Okay? Kailangan Lindon makita nila. Because it's an action word. Go. Prove yourself. Hindi puro ka lang data. Diba? Kaya kailangan mo lumalim sa Lord, kapatid. And you need to prove yourself dito sa mundong ginagalawan natin. Ang problema sa'yo, ang tagal mo nang sinasabi mong pinili ka ng Diyos, pero pag nasa barkada ka, inalok ka ng tagay, tatagay ka pa rin. So, ano nangyayari? Wala naman si pastor eh. Wala naman ako sa simbahan. Nakita mo yung foundation ng relationship mo sa Lord? Kasi nga ayaw mo magbigay talaga ng panahon sa Lord. Tapos pagka may sakit ka, tsaka lalapit-lapit. Magbabago na po ako. Nang alin ng pwesto? Ha? Diba? Pupunta ka ng abroad. May asawa ka sa Pilipinas. Idideklara mo dun sa abroad. Born again ka. Pag tinanong, ano ka? Single ka ba? Ay, single. Nakakalbo ka na, single pa rin. Ang galing-galing mo pang magsalita. Dahil wala naman nakakakilala sa'yo doon, nilalaro mo yung relasyon mo sa Lord, ginawa ka pang song leader, ginawa ka pang usher doon sa simbahang inaatinan mo doon sa anong bansa yun? Diba? Tapos ito na, walang lihim. Ano daw, Nanay Selena? Walang lihim. Walang lihim na di nabubulgar. Amen. Amen. Sino ang napahiya ngayon? Lindon. Diba? But this time, go. Prove yourself. Amen. Diba? Hindi pwedeng puro dadalang. Amen. Ayan po yung number 1, ha? Pinag-uusapan natin to. Ang dami ng verses na nabasa. Grabe. Diba? Pipiliin ko ang buhay. Sabi ni Joshua naman, bahala kayo. Basta ako, pipiliin ko maglingkod sa Diyos. Sabi ni David, my choice is you. Pipiliin kita, Diyos. Tapos sabi naman ni Luke, di ba? Sino man ang susunod sa kanya? Kakalimutan niya yung sarili niya. Grabe. Tapos itong si John, anong sabi kanina? Hindi tayo ang pumili. Siya ang pumili sa atin. Napakaliwanag. At kailan nangyari yon, Nanay Selena? Ephesians 1:4. Bago palikain ang mundo, kaya lakaran natin to. Hindi aksidente na nandito ka. Hindi aksidente na kilala mo si Nak Beverly. Hindi aksidente na nandito ako. Lakaran natin to ngayon. Paano ka lalakad? Number 1, go. Go. Prove yourself. Hindi ito payabangan. Ano eh? What we're saying here, dahil nga may kasama si Lindon na ilan na sa office? 6 po. 6. O prove yourself. Jane, go. Prove yourself. Pastor, mahihain ako eh. Hindi ka naman kailangan magsasayaw sa harap nila eh. Hindi kailangan magtalumpati ka. Sa pananalita mo pa lang. Ay, nagmumura. Galing, no? Chosen daw siya pero mura ng mura. Ano yun? Nasaan na tayo ngayon, kapatid?
ano na, kamusta ka na? So marahil yung pundasyon mo ay mababaw. Ayaw mong magbabad sa salita ng Diyos. Sinasabi mo mahalaga ang salita ng Diyos, ni isang verse wala kang memorize. Pero sa TikTok, ang galing-galing mong magsasayaw, ang galing-galing mong mag-memorize ng mga ano. Ano mangyayari, Robilin? Pagdating ng problema, ano yung pundasyon mo? Sa buhangin. Di ba? Buwag. Buwag. Tapos iyak-iyak ka kay Nike Beverly. Kapatid, nahulog ako sa tukso. Ha? Tandaan mo, ang tukso hindi kasalanan. Kailan siya magiging kasalanan, Jane? Pag in-entertain mo, Pag nahulog ka. Pag nag-participate ka sa tukso. Kaya kakantahin mo sino? Si Eva Eugenio. O tukso, layuan mo ako. Robilin, mali yun. Kasi yung tukso, hindi aalis yan. Susunod pa yan sa'yo. Anong ginawa ni Joseph? Naguhubad na yung babae sa kanya. Tumakbo Lindon. Amen. Amen. Ayun din naman ang command sa atin ng Lord. Flee. Amen. Kaya, number 1, ano po yung number 1 natin? Kung talagang sinasabi mo, maglilingkod ako sa Diyos. Iiyak-iyak ka pa. Nanay Selena, di ba? Lahat ng sipon mo, tumulo na. Di ba? Di ba? Kamay mo, nakataas na. Robilin, 2 kamay, nakataas. Nanay Ludi, pati paa, nakataas na rin. Di ba? Grabe. Natatawa si Nanay Selena. Grabe. Tapos pagdating ng problema, patay na. Kasi bakit? Hype lang. Hype. Ibig sabihin na excite lang. Pero hindi talaga sumusunod sa Lord. Ayaw magbasa ng salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi ito payabangan. We need to prove ourselves. Kaya, go. Ito naman yung Great Commission. We know that. In Matthew 28, right? Go ye and make disciples of all nations. It's about going. Let us all prove ourselves. Amen. Heart, please. Yes. Alam ko na, Jane. Patutunayan ko, Jane, dun sa church na aatinan ko. Ang dami daw mayayaman doon. Patutunayan kong mangungutang ako. Diba? Ayan, mali na naman. Tapos pinautang ka. Diba? Nung pinautang ka, tuwang-tuwa ka. Nung sinisingil ka na, ano nang gagawin, Jane? Magbabayad po. Wow, praise God. Pero maraming nangyayari, Lyndon. Umaalis na sa church. Yung iba nga, pag sinisingil, galit. Diba? This time, patunayan natin. Go. Prove ourselves na tayo ay pinili ng Diyos. Maraming citas naman sa Bible. Kung ikaw ay bata pa, sa buhay pananampalataya, uminom ka ng gatas. So itong platform na ito, malaking tulong ito para ikaw ay lumago. Dapat ang hangarin mo ay lumago. Diba? Ilan ang anak mo, Jane? 3 po, Pastor. Yung panganay mo, nung pinanganak mo, gusto mo lang siya baby all throughout? Jane? Opo. Gusto mo siya baby all throughout? Parang ayoko po siyang lumaki. Pero, kaya mong kontrolin yung paglaki niya? Hindi po. That's normal that we need to grow. Kaya hindi pwedeng Kristiyano ka, hindi lumalago. Something wrong with you. You need to go back
to your first love. Kaya maganda yung kanta, I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. Ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataong katulad nito. Balik tayo sa Kanya. At pagbalik natin sa Kanya, magpalakas. And then, gawin natin yung number 1. Ano yung number 1? Go. Go. Prove your Prove yourself. Amen. Kung may number 1, mayroong number two. 2. Ang number 2, Oo. number 2, madali lang tandaan irehan eh. Okay? Grow. Bear fruit. Ano daw? Grow. Bear fruit. Ano yung grow? Lumago. At mamunga. Ayan yung sinasabi kanina ng John 15:16. That you should go and bear fruit. So, hindi ka pwedeng mag-bear fruit na Lindon kung di ka lumalago. Amen? So, let us grow together. Tayo dito ay 12. Let us all grow together. At habang naglalago, lumalago tayo, tayo ay namimwisit. Ano ba? Namumunga, namimwisit o nangungutang. Di ba? Dapat tayo ay namumunga. Amen. Heart please. Amen. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Grow. Bear fruit. And we have one last. Kung ikaw talaga ay pinili mong maglingkod sa Diyos. Number 1, go. Prove yourself. Number 2, grow. Bear fruit. At number 3, pakibasa ang Mateo 5:14-16. And we will end with this. Matthew chapter 5 verses 14 hanggang 16. Yes, Imelda. Po. Yes po. Mateo chapter 5. Ano po yung verse niya po? 14 hanggang 16. Amen. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Amen po. Amen. Wow. Yung kasama mo sa office Lindon, no? Yung kasama mo sa bahay, Robilyn. Let them see. Ano yung pangatlo? Glow in the dark. Ano yung pangatlo? Glow in the dark. Anong ibig sabihin ng glow, Imelda? Imelda? Magliwanag po. Magliwanag. Magliwanag saan? Sa maliwanag? Sa kadiliman po. Kadiliman. Kapatid, itong bagay na ito ay isang usapin na kailangan pagtibayin ng bawat isa sa atin. Kung dinideklara mo, sinasabi mo na ikaw ay pinili ng Diyos, piliin mong maglingkod sa Diyos. Amen. Go, prove yourself. Grow, bear fruit. Glow in the dark. Ang ilaw, inilalagay sa ibabaw para matanglawan ng lahat. Subalit pag yung ilaw na yan, nilagay mo sa ilalim, anong tawag sa'yo?
Naisilina. Nagsindi ka ng ilaw, nilagay mo sa ilalim ng anong tawag? Taong nasa dilim pa, Pastor, lumalakad sa kadiliman. De normal. Kunyari, may tao kang kilalang ganun, pero nilalagay sa ilalim naman yung ilaw. Anong tawag mo doon? Naklindong? Ano, Tinatago Robin? yung ilaw. Oo nga, anong tawag doon sa taong yon? Normal ba yung taong yon? Kapag kunwari, Normal ba? Hindi. Mangmang yun. Abnormal, Pastor. Abnormal. Ay, ludi. Diba? Imagine mo, kumuha ka ng kandila, sabi mo sa anak mo, anak, bili ka ng kandila. Ito namang anak mo, nailudi. O ako mo, tumatakbo pa, nagmamadali, di ba? Tapos anong gagawin sa'yo nung kandila, binigay sa'yo, nailudi? Anong gagawin mo? Wala na siya. Sisindihan ipapatong sa taas. Hindi. Ang ginawa Ilalagay mo, sa nailudi. parang panglaman. Ang Sisindihan ginawa mo, po, Pastor. o sinindihan mo. Kaya lang, ang ginawa mo, nilagay mo sa ilalim. Ano tawag sa'yo? Ayun yung sinasabi ng Matthew 5. Diba? At maraming tao ngayon na ganyan. Yung tama, ginagawa nilang mali. Yung mali, ginagawa nilang Ginawang mali. tama. Kapatid, this is a warning for all of us. It's about time. Let's declare that we are chosen by God. We are chosen by God. And by doing so, as you declare, piliin mong maglingkod sa Diyos. Pinili ka ring maglingkod sa Diyos. Kaya anong gagawin mo? Number 1, go. Prove yourself. Number 2, grow. Bear fruit. At alam naman natin ang fruit of the Spirit. Amen? Amen. Galatians 5. Amen. If you have time, you can memorize that 9 fruit of the Spirit. At pinakahuli doon, alam ko ay self-control. And last but not the least, number 3, glow in the dark. Let us all pray. Father God, we thank you for reminding us na kami pinili mo. Salamat po. Sigurado kaming pinili mo kami. Kaya wala kaming pwedeng ipagmayabang. Ano man ang tinatangkilik namin, ano man ang meron kami, ang buhay na ito, ano man pamilya that we have, we don't owe anything. Thank you, Jesus. Oh, Father in heaven. Dahil pinili mo kami. Sa dami-dami ng tao dyan, Lord, pinili mo kami. Dalangin ko po na gamitin mo ang bawat isa para ang ibang hindi pa nakakaalam na sila'y pinili, mapapaalala namin na sila'y pinili. Dahil sila'y pinili din ng Diyos, abay, ang gagawin din po nila katulad namin, pipiliin namin maglingkod sa iyo, Panginoong Jesus. Kaya ngayong gabing ito, Lord, it's about time. We need to prove. Dahil hindi para magmayabang, kundi to prove na kami pinili mo. Kaya kami hahayo. Hahayo. In any form, Lord. In any form. Gagamitin mo kami. For them to see na kami pinili mo. Dahil doon, Panginoon, kami lalago. At dahil kami lumalago, mararamdaman nila yung bunga. Grabe. May enjoy nila yung bunga, Panginoon. Habang nangyayari ito, Panginoon, mas lalong lumalala ang mundong ito, pero mas lalo din kaming magniningning dahil ang ilaw ng sanlibutan is you, Jesus, the light of this world. Thank you, Lord, for this evening. Pagpalain mo ang grupong ito. Kaya mo, Panginoon, ang pangunguna ni Nac Beverly ay patuloy. Salamat sa mga kapatid at patuloy na at
Nawa, Lord, hindi lang sa ganitong klase, kundi we will really produce more disciples. Thank you, Jesus, for this wonderful evening. Sa ibang bansa, morning or afternoon. But kung ano man, Panginoon, still, we want to thank you. We bring back all praises and glory in Jesus' name. At magsabi na, Amen, Amen, Amen. 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 Salamat sa buhay mo, Pastor Eric, sa napakagandang kapahayagan. Amen. At muli po, no, pinaalalahanan po tayo ng Panginoon sa gabi pong ito. Amen. Namiss ka po namin,